Did you hear me? Untag ni Asher sa impatient na tono. Blanco ang mukhang tiningnan ito ni Brianna. Yes sir, hindi naman ako bingi. Pinakadiin-diin na niya ang salitang sir. Bumalik na naman sila sa malamig na pakikitungo sa isa't isa. Kibuin-dili nila ang isa't isa at nag-uusap lang kapag tungkol sa trabaho. Maliban doon, ay tila estranghero sila sa isa't isa. Wala pa naman si Cecil dahil may appointment ito sa wedding coordinator nito. Nalilito na talaga siya. May pagkakataong palaberyo ito at may pagkakataong kung umakto ito ay napaka-sweet sa kanya. Talagang naiilang na siya. Pero ang talagang hindi niya kayang sakyan ay kapag hindi maganda ang mood nito, tulad ngayon. Tuloy hindi niya mapigilang mainis din dahil ang alam niya, wala naman siyang ginagawang masama. Bakit hindi ka sumasagot? Magkasalubong pa rin ang mga kilay na tanong nito. Iniisip ko po kasi kung bakit ako pa ang kailangan ninyong isama sa party na sinasabi nyo. Nagre-reklamo ka ba? Are you questioning my decision? Abat, pinigilan niyang sumagot kahit na nga ba gustong-gusto niya. May tinatago rin palang kaantipatikuhan ang lalaking ito. Of course not, sir. She smiled at him, hypocritically. Kayo ang amo ko eh. Be ready by 5. Bruskong utos nito bago pumasok sa sarili nitong opisina. Naniningkit ang mga matang sinundan niya ito ng tingin. Sinabihan siya ni Asher na isasama siya nito sa isang party na dadaluhan nito mamayang gabi. Siyempre pa. Nagulat siya nang tumayo ito sa harap ng mesa niya habang habala siya sa harap ng computer at walang seremonyang ipinahagi yun sa paraang obligado siyang samahan ito. Bakit ako pang isasama niya? Pagkausap niya sa sarili, ang dami ng babae na pwede niyang bitbitin. Will you stop pulling your gown? Nadidistract ako eh. Wika ni Asher habang nagmamaneho ng kotse nito. Sino ba ang pumili na nagpasuot sa akin ng gown na to? Di ba ikaw? Kasalanan ko pang distracted ka. Iperma mo yung mga mata mo sa daan. Naiirit ang sambit ni Brianna na pinagtuunan naman ng pansin ang front part ng gown na nagpapakita ng kanyang cleavage. His laughter echoed inside the car as he glanced at her. Hindi ko naman makukuha yan. And besides, I'm just admiring you. That's why I keep staring at you. Although sa tingin ko, mukhang masyadong sexy ang suot mo. Baka mapaaway ako mamaya. Napailing-iling pa ito. Naumid naman ang dila niya dahil sa papuri nito. Kasabay niyo ng pag-usbong ng kilig sa dibdib niya. Dahil kung tingnan siya nito, ay parang siya na ang pinakamagandang babae sa mundo. Nakatulong marahil ng malaki ang makeup na ini-apply ng baklang nag-ayos sa kanya sa salon na pinagdalhan nito sa kanya. Ngunit bago iyon, dumaan muna sila sa isang sikat na butik kung saan ilang beses siyang nagsukat hanggang sa piliin niya ang black gown na suot niya ngayon. Ang tela niyon ay humahakap sa kanyang katawan. Haltar ang estilo at sa kaliwang bahagi ay may islit na umawat hanggang sa kalahati ng hita niya. Sa pagkakaupo niya ay na-expose ang makikinis na hita na madalas nitong sulyapan. Nang marating nilang 5-star hotel kung saan gaganapin ang party na sinasabi nito, ay bumalik ang tensyong kanina pa niya pinaglalabanan. You're cold. Puna nito habang magkahawak kamay na pumasok sila sa entrance ng hotel. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong nito. Oo, kinakabahan lang ako. Pag-amin niya. Masuyong pinisil nito ang kamay niya. Wala namang dahilan para kabahan ka. Anong wala? Isinama mo ako sa ganitong lugar na puro mayayaman ang bisita. Hindi naman ako bagay rito. Why are you always being too hard on yourself? Palagi mo nalang minamalit ang sarili mo. Hindi ka naman dating ganyan. Asher, alam mo namang inilapat ito ang daliri sa mga labi niya upang patahimikin siya. Enough, okay? Ayokong masira ang gabi natin hindi pa nagsisimula. Just remember, there's no reason for you to get worried. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Nakangiting pangako nito. I'm glad you came, Iho. Anang may edad na lalaking sumalubong kina Brianna at Asher pagbunga nila sa function room ng hotel. Kinamay ito ng mahigpit si Asher, saka tuwang-tuwang tinapik ito sa balikat. Nakamasid lang si Brianna sa mga ito. Hindi ko pwedeng baliwalain ang kaarawan niyo, Ninong. Tiyak na makakagalitan ako ni Papa. Ani Asher na ikinatawa ng matanda. I know very well see and I'm honored. Natuon ang pansin ng matandang lalaki sa kanya. Who's this beautiful lady beside you? Sa wakas ay binitiwan din ni Asher ang kamay niyang kanina pa nito hawak. Pero pumaikot ang isang brother nito sa kanyang baywang na ikinapit lang niya. Si Brianna po, girlfriend ko. Gulat na bumaling siya rito, ngunit sa malas ay diretso pa rin itong nakatingin sa kausap. Pinigil niya ang sariling mag-react dahil haramdam niya ang paghigpit ng pagkakahawak nito sa kanyang baywang.
Tila sinasabi sa kanyang tumahimik lang siya. Lumapad ang pagkakangiti ng matandang lalaki. Oh, really? Babe, si Tito Bob, ninong ko at matalik na kaibigan ng papa. Pakilala nito sa matandang lalaki. Kumusta po kayo, sir? Happy birthday po. Hindi niya alam kung paano niya nagawang maglahad ng kamay at umayon sa kasinungaling niyang hinabi ni Asher. Mabuti naman ako, iha. Thank you for coming and please call me Tito Bob. Masaya akong maipinakilala na sa aking nobya itong inaanak ko. Ani Tito Bob. Binalingan nito si Asher. Mahusay kang pumili, iho. Kailan ang kasal? Tuluyan na siyang napamanga sa isinagot ni Asher. So, ninong, nagpaplano na rin kami. Abay, bilisan niyo nang sa ganon ay makumuha mo na ang tiwala ng board. Tabingi ang kanyang ngiti habang nakikinig sa pag-uusap ng mga ito. Lihim na nagpapasalamat siya nang may mag-asawang lumapit kay Tito Bob at mag-excuse ito sa kanila. Tinangka niyang baklasin ng brasong nakapulupot sa kanya pero ayaw silang pakawala ni Asher. Nang makahanap sila ng mesang malayo sa karamihan, ay kinumpronta niya ito. What was that for? Galit na si Tania rito. Don't give me that look. You know that I'm talking about. I'm sorry kung ginulat kita. Pero hindi mababakas na nagsisisi ito sa ginawa. Mukhang nag-e-enjoy pa ito sa panggagalaitin eh. Nulat, hindi pa ron ang ginawa mo sa akin. Bakit pinakilala mo akong girlfriend mo at ikakasal pa, ha? Huwag ka nang magalit. Pangaamo nito sa kanya. Kinailangan ko lang gawin dahil tiyak sister mo na ako nun dahil tingin niya dapat may asawa na ako sa edad kong ito. Anong sinasabi niya na makukuha mo ang tiwala ng board? Saglit na natigilan ito. Ilan sa mga boardmen ay walang tiwala sa pagiging presidente ko. They trove my word pero para sa kanila, mas magiging seryoso at responsable ako sa paghawak ng kumpanya kung mayroon akong sariling pamilya. Umawang ang bibig niya, ngunit walang namutawi mula roon. Kinilig na sana siya sa pagpapakilala nito sa kanya bilang nobya. Iyon pala ay para lang yun sa kapakanan nito. Isa na lang masasapa ko na ang lalaking ito. Lagi na lang akong pinapaasa. Pagsisentar ng kalooban niya, umasa ka talaga. Bakit? Nililigawan ka ba? Nagsimula at natapos sila sa pagkain ay hindi na nagkibuan. Sila lang ang magkasalo sa mesa. Kaya talagang ipinaramdam niya rito ang inis niya. Magpaalam ito papunta sa men's room ay pinagtaasan lang niya ito ng isang kilay. Pero nang maglakad ito palayo, ay niharabol niya ito ng tingin. Nang hindi na niya ito matanaw, ay tinuon niya ang mga mata sa gitna ng buluwagan kung saan may ilang parehang nagsasayaw sa saliw ng isang magandang awit. Inaliw niya ang sarili sa paninood ng mga iyon. Dumaan ang ilang minuto at hindi pa rin bumabalik si Asher. Hello there. Lumingon siya sa nagsalita at nakita ang isang gwapong lalaki sa kanyang harap. Tumingala siya rito. Yes? Ngumiti ito na lang nagpapagwapo rito. I'd noticed that you're alone kaya naisip kong lapitan ka. May I? Paghihingi nito ng permiso sa kanya. Sige, pagpayag niya. Bakit? Tanong niyang mapansing nakatingin ito sa kanya. Actually, kaya kita nilapitan ay para yayain sanang sumayaw. Napakamot ito sa ulo nang makitang nagulat siya. I'm sorry. I haven't introduced myself yet. I'm Robin and you are? Inilahan nito ang isang kanang kamay sa kanya. Brianna, napipilitang tinanggap niya ang kamay nito dahil ayaw niyang maging bastos. Gwapo ang lalaki. Wait, hindi niya alam kung bakit walang epekto sa kanya ang kagwapuhan nito. Mukha rin itong mabait. May I ask you to dance? Yaya uli nito. Bago pa siya makapagsalita, ay inunahan na siya ng isang malamig na tinig. I don't think it's good idea. Lumapit si Asher sa kanila. Hindi niya namalayang nakabalik na pala ito. I'm sorry to disappoint you, Robin, but I can't let my girl dance with another man except me. Asher, pare, bulalas ni Robin. Girlfriend mo pala si Brianna. I'm sorry. Tinanguan lang ito ni Asher. Sandali lang ako nawala. Nag-entertain ka na ng ibang lalaki. Anito sa kanya nang makaalis si Robin at mukhang balak mo ang makipagsayaw sa kanya. Nagpanting ang tenga niya. Anong masama kung makipagsayaw ako sa kanya? Tila lalong umusok ang bumbuna ito. Hindi mo alam. I introduce you as my girlfriend at iyon ang alam ng mga nanditong nakakakita sa atin. Pagkatapos makikita ka nilang nakikipagsayaw sa ibang lalaki. Ano sa tingin mo ang mali? Galit na sabi nito. Sunod-sunod ang ginawa niyang paghinga para payapain ang kanyang sarili. Ngunit tuwing mapapadako ang tingin niya rito, tila gusto niyang kalmutin ang mukha nito sa inis. Nang may magsilbi ng alak sa kanilang mesa, ay mabilis na kinuha niyang isang kupeta at hindi nag-iisip na isang lagok ang laman niyon. Nagkandasamid-samid siya sa sobrang tapang ng alak.
Agad na nilapitan si ni Asher. Hahawakan sana siya nito, ngunit tinabig niya ang kamay nito. Let's dance. Ani Asher kay Brianna sa tonong hindi papayag na tanggihan niya ito. Pilit na itinuon niya ang mga mata rito, pero pakiramdam niya ay lalabo ang mga yun. Gayunman, hindi pa rin nawawala ang pagsisinter niya. Sa halip na sumagot ay inabot niya ang kupeta nitong bahagya lang nabawasan. Pero naunahan siya nito. Hindi na kita papayagang uminom. Padarag na inilapag nito ang kupetang laman. Nang hindi na rin siya tumingin, ay hinila siya ito sa braso papunta sa dance floor. Walang nagawa ang pagpiglas niya, lalo pa at nakakaramdam na siya ng pagkahilo. Hindi na siya nagprotesta nang ipulupot nito ang mga braso sa baywang niya at papitin siya palapit dito. Kahit nang pagsalikop nito ang mga kamay niya sa batok nito, ay naging masuno rin siya. Nang magsimula itong umindak sa saliw ng malamyos na tugtugin, ay hindi niya napigilang ihilig ang ulo sa malapad na dibdib nito. Iinom-inom, hindi naman pala kaya. Nang iinis na wika niya itong malapit sa kanyang tenga. Paki mo ba? Angil niya, dahil pakiramdam niya ay nagtayuan ang balahibo niya sa init ng hininga to. Bakit kasi akong isinama mo rito at hindi ang girlfriend mo? Girlfriend? May girlfriend ba ako? Naiinis na tiningalaan niya ito. Sobrang dami and lost count of them. His eyes glittered with amusement. Wala nga. Ano ka ba? Why would I lie to you? Bigla niyang naalala ang babaeng nakasagot ang tawag niya. When was that? Ano itong nag-iisip? Baka si Lindy, but she's just a friend. Dati kasi ay nagpupunta yon sa office. Siguro pinakaalaman niya ang cellphone ko. Gusto sana niyang itanong bakit hindi niya nagpupunta sa opisina ang babae yun. Pero hindi na lang niya ginawa. Mabuti ang hindi na. Baka mabwisit lang ako. Bakit naman siya mabubwisit? Kasi magsiselos ka. Pilyang sabi ng isip niya. Hindi kaya. Protesta niya sa malakas na tinig. Ha? Nagtatakang tinignan siya ito. Wala. Nag-iinit ang mga pisngang sabi niya. Dahil ang hulong-hilo nito ang pagkausap niya sa sarili. Ano na nga yung sinasabi mo? Sabi ko, hindi ko inakalang tinawagan mo pala ako noon bago ka nagpunta sa office ko. Ano ba sana ang sasabihin mo noon? Di tungkol sa trabaho. Ano itong mukhang nadismaya? Hanggang ngayon hindi ka pa rin marunong sumayaw. Pag-iba nito ng paksa. Sinabi ko bang isayaw mo ako? Ikaw lang namilit sa akin. No? Mataray na tura niya bago muling sumandal dito. Naramdaman niya ang pag-alog ng balikat nito sa pagpigil ng tao. I didn't know you had this fierce side, Brianna. Hindi siya umimik dahil talagang nahihilo na siya. Ngunit tila nababawasan iyon habang yakap siya nito. Tila lalo siyang pinaghihele ng mabini, ngunit lalaking amoy nito. Naalala ko tuloy noong isayaw kita noong dibu mo. Pagbabalik tanong nito, wala ka bang balak na bumalik sa atin? Umuntong hininga siya bago sumagot. Marami nang nangyari para gawin ko pa yun. Ayoko nang makagulo pa sa kanila. You haven't even tried. Kaya bakit iyan agad ang iniisip mo? Hindi mo man lang ba gustong malaman kung na ang kalagayan ng mama at papa mo? Natigilan siya nang mapansing nangilid ang luha sa mga